Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang pribadong siyentipikong research base na matatagpuan sa Arctic, kung saan dalawang biological experts ang biglang namatay. Ang natitirang isa, bagaman humihinga pa, ay nagpakita ng nakababahalang sintomas, may mapulang mga mata at tuloy-tuloy na pag-agos ng itim na likido mula sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos uminom ng tubig, nagsimulang manginig ng matindi ang kanyang lalamunan. Lumilitaw na siya ay nahawahan ng isang hindi kilalang virus. Pagkatanggap ng balita, agad na nagpadala ang Disease Control Center ng isang top team ng mga eksperto para magsiyasat. Pinangunahan ng team si E. Allen, isang batikang eksperto na may malawak na karanasan sa paghawak ng pandemya. Kasama sa kanyang grupo ang ilang senior experts at isang technical officer, si Major Sergio, na ipinadala ng militar. Pagdating nila, sinalubong sila ni si Hiroshi, ang direktor ng research base, at agad na binigyan sila ng pinakamataas na antas ng access. Mas malaki ang research base kaysa kanilang inakala, may maraming palapag na hinati sa iba't ibang zone, at tahanan ng mahigit 100 na siyentipikong mananaliksik. Hindi na nag-aksaya ng oras, nagsuot ng protective suits sina Allen at ang kanyang grupo, naghahanda upang bisitahin ang nahawang survivor. Ang nahawang doktor, na si Peter, ay may espesyal na interes dahil siya ang nakababatang kapatid ni E. Allen. Bagaman hindi namatay si Peter dahil sa impeksyon, napakahina ng kanyang vital signs. Ang mukha ni Peter ay puno ng mapupulang guhit at ang kanyang dugo ay kulay itim. Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang sumugod kay Allen gamit ang isang hiringgilya. Nang magsagupaan ang dalawa, mabilis na kinuha ni Julia, ang assistant ni Allen, ang isang pampatulog at itinusok iyon kay Peter, pansamantalang pinakalma siya. Bagaman walang nasaktan sa insidente, nag-iwan ito ng kilabot sa lahat. Nagtaka sila kung bakit nauwi si Peter sa ganoong kalagayan at anong uri ng virus ang kanyang nakuha. Matapos ang maikling pahinga, nagtungo ang team sa morgue upang suriin ang dalawa pang nahawang bangkay. Gayunman, nang buksan nila ang body bag, nagulat sila sa isang malaking tumpok ng itim na likido. Ang bangkay sa loob ay natunaw na at buto na lamang ang natira. Hindi pa sila nakakita ng virus na kayang tunawin ang laman ng tao ng ganoon kabilis. Alam nilang kailangan nilang alamin kung paano nahawa si Peter. Inutusan ni E. Allen ang kasama niyang eksperto na si E. Dorin at ang kinatawan ng militar na si Sergio na pumunta sa laboratorio ni Peter para mangalap ng mga pahiwatig. Ang laboratorio ay may mga daga lamang para sa eksperimento, ngunit wala ng mga unggoy. Iginiit ng mga tauhan ng base na hindi sila gumagamit ng mga unggoy sa kanilang eksperimento. Nagdulot ito ng pagdududa kina Dorin at Sergio. Nakumpirma ni Dorin sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri sa mga daga na hindi na ihahawa ang hindi kilalang virus sa hangin. Kumpiyansa niyang inalis ang kanyang isolation helmet. Matapos ang masusing paghahanap, nakakita sila ng mga natirang balahibo ng makake sa liko ng tubo ng imburnal na nagpapatunay na nagsagawa nga ng eksperimento sa mga unggoy ang base. Isa ang mga unggoy sa kakaunting hayop na maaaring maglipat ng virus sa tao, pero bakit nila ito sinadyang itago? Sa dami ng tanong sa kanilang isipan, sinimulan ni Dorin at Sergio ang paghahanap sa lugar kung saan inilalagay ang mga unggoy. Hinarangan sila ng isang malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Ipinakita ng interface ng pinto na wala silang otorisasyon para buksan iyon. Gayunman, ginamit ni Major Sergio ang isang cooling liquid upang piliting buksan ang lock ng pinto. Isa itong sobrang magulong storage room na puno ng mga bakanting haulang bakal. Ang hangin ay amoy hindi matiis. Nakilala ni Dorin na iyon ang lugar kung saan inilagay ang mga experimental monkeys, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang mga pinto ng kulungan ay sapilitang binuksan mula sa loob. Bigla, may aninong gumalaw. Nakilala ni Dorin na isa itong unggoy. Habang papalapit siya, biglang sumugod ang unggoy sa kanya. Sa kabutihang palad, agad na nakialam si Sergio at pinabagsak ang unggoy gamit ang pamalo. Matapos kumpirmahin ni Dorin na wala siyang sugat, nagkaroon siya ng pagkakataong suriin ang unggoy. Ang lalamunan nito ay patuloy na nanginginig, nakahawig ng mga sintomas ni Peter matapos siyang mahawa. Samantala, nakaramdam din si Julia na may kakaiba habang binabasa niya ang mga experiment logs ni Peter. Tinanong niya si Hiroshi kung ano ba talaga ang research project na ginagawa ni Peter.
Inamin nitong si Peter ay sangkot sa gene mutation research na ikinagulat ni Julia. Isa itong high-risk na research project. Samantala, ang pinuno ng investigation team na si Allen ay nasa silid ni Peter. Sa dingding nakasabit ang mga larawan nila noong bata pa. Pagkabukas ng computer, nakita niya ang maraming nakatalang experiment logs. Isa ang binuksan niya, na tila isang pang-araw-araw na refleksyon, ngunit napansin ni Allen ang mga hand signs sa log, mga palatandaang ginagamit nila noong bata na nangangahulugang may panganib at kailangan umalis agad. Bigla, sumugod ang kanyang assistant upang ipaalam sa kanya na may problema sa isolation ward. Agad na tumakbo si Allen upang suriin iyon at natuklasan niyang nawawala ang kanyang kapatid. Ang sirang kisam sa itaas ay indikasyon na nakatakas ito papasok sa ventilation duct. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwalang nakatakas si Peter na halos patay na kaninang umaga. Agad na inactivate ni si Hiroshi ang emergency system, naglabas ng anesthetic gas sa ventilation duct upang patulugin muna ito at maiwasang makahawa ng iba sa base. Pagkaraan ng kalahating oras, nang inakala niyang sapat na, gumapang si Allen sa ventilation duct kasama ang isang security guard. Madilim at makipot ang duct at kailangan lang nilang gumapang pasulong. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakakita si Allen ng mga bakas ng itim na likido sa duct na marahil naiwan ni Peter. Binilisan ni Allen ang paggapang at di nagtagal ay nakita niya ang isang figura, ngunit hindi pala ito si Peter na nahawa. Sa matinding hirap, hinila nila palabas ang tao mula sa duct para lang matiyak na ito ay patay na. Wala na ang uniforme at palad nito. Samantala, si Julia, ang assistant, at ang intern na si Sarah ay sinusuri ang dugo ni Peter. Natuklasan nila na ang istruktura ng virus dito ay napaka-espesyal, tulad ng isang uri na matagal nang naglaho mula pa noong sinaunang panahon. Dumating si Allen at nagulat nang malaman na kaya ng virus na ito na mag-self-replicate at, mas masama pa, ay maaaring mag-mutate. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi namatay si Peter, maaaring dahil ang nakamamatay na virus sa kanyang katawan ay nagmutate. Gayunpaman, hindi pa alam kung anong uri ng pagbabago ang mangyayari sa kanya. Hindi nila alam na ang kanilang mga salita at kilos ay binabantayan na lahat ni Hiroshi. Bigla, isang figura ang pumasok sa surveillance room. Si Major Sergio ito. Lumabas na pareho pala silang nagtatrabaho para sa iisang boss. Lumalabas na pumunta siya doon para takpan ang ilang katotohanan sa loob ng base. Pagkatapos, bumalik si Sergio sa kanyang dormitory, inilabas ang mga piyesang nakatago sa kanyang backpack. Mabilis niya itong inassemble para maging isang signal transmitter at naglakad patungo sa research base. Habang siya ay handa ng ikabit at i-adjust ang device, napansin niya ang napakaraming bangkay ng unggoy na nagyelo na parang mga eskultura. Tila lahat sila ay narito. Habang abala ang lahat sa kanilang gawain, naglalakad si Peter na nahawa sa mga pasilyo, suot ang kanyang uniforme na tila kalmado. Habang dumadaan sa isang silid, pinulot niya ang isang naputol na braso at ginamit ang credentials nito upang buksan ang pinto. Biglang sumabog ang mga sigaw mula sa loob ng silid. Sa hindi malamang dahilan, hindi sinaktan ni Peter ang 5 personnel sa loob. Pinilit lamang niyang makipag-mouth-to-mouth contact na parang sinasadya niyang ipasa ang virus. 2 sa mga ito ang nakatakas matapos umalis si Peter, naiwan ang 3 malas na ikinwarantina. Sa kabila ng kanilang pagtutol, hindi sila pinansin. Samantala, nagsimula si Alan at ang security team na inspeksyonin ang mga silid, umaasang mahahanap si Peter at ang 2 nakatakas na maaaring nahawa. Sa kabutihang palad, nakita nila ang isa sa mga nakatakas sa hagdanan. Walang awa siyang dinakip ng mga security na parang kriminal. Nang makita ito, nagpanik ang iba at humiling na makaalis sa research base, ngunit hindi pumayag si Alan sa kanilang kahilingan. Hindi pa nila natutukoy ang pinagmulan at paraan ng pagkalat ng virus. Anumang taong lalabas sa base ay posibleng magkalat ng virus. Sa ilalim ng kanyang utos, napilitan ang lahat na bumalik sa kanilang mga dormitoryo at maghintay ng balita, ngunit patuloy na kumalat ang takot ng hindi nila namamalayan. Samantala, nasa laboratorio si Doreen, kinakalkula ang infection rate ng virus. Biglang nakaramdam siya ng presensya sa likod niya. Paglingon, nakita niya ang isa pang nakatakas, namumutla at mapula, nagpapakita ng lahat ng palatandaan ng impeksyon. Paulit-ulit niyang sinasabi na lahat ay sinungaling.
Bigla siyang sumugod kay Doreen. Pagkatapos siyang maitulak palayo, nawalan siya ng malay na muling nakatakas si Doreen. Agad niyang ipinadala ito sa quarantine room. Gayunpaman, hindi mapakali ang tatlong nasa quarantine, lalo na nang magsimulang magpakita ng sintomas ang isa. Dahil dito, nagpasya si Sarah na pumunta sa pharmacy para kumuha ng painkillers. Habang inaabot niya ang mga gamot sa istante, biglang lumitaw si Peter. Sa kabutihang palad, napigilan siya ng bakal na rehas na hindi siya makapanakit ng sinuman. Pagkaraan ng ilang segundo ng katahimikan, biglang gumapang si Peter papasok sa ventilation duct na parang gagamba. Nang marinig ang kaguluhan, agad na tumakbo si Alan at pinakalma si Sarah gamit ang kanyang mga salita, ngunit hindi lakas. Biglang may nakakita ng isang gamit ng bote ng pampatulog sa sulok, na ikinagulat nila, iniisip na si Peter ay maaari pa ring may malay at nagamit ang gamot. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng mas maraming pagkalito tungkol sa pinagdaanan ng kanyang kapatid. Sa puntong ito, tinitingnan ni Julia ang mga experiment logs ni Peter. Natagpuan niya na nag-inject ito ng dalawang substance na pinangalanang Narvik at Narvik E sa mga daga sa laboratorio, ngunit walang nakatalang resulta ng eksperimento. Nagdulot ito ng pagdududa kay Julia at nagpasya siyang ulitin ang eksperimento gamit ang dalawang substance. Agad dumating ang mga resulta na nagpapakita na lahat ng daga na tinurukan ng Narvik D ay namatay, nakahawig ng dalawang unang nasawing individual. Ang mga tinurukan ng Narvik D ay nakaligtas ngunit nagpakita ng mga sintomas ng impeksyon. Mas ikinagulat ni Julia na isa sa mga daga ay naging sobrang agresibo at nabasag ang hawla nitong salamin upang atakihin ang iba. Ang hindi mapigil na pagkabaliw na ito ay kahawig ng estado ni Peter, halos isang perpektong tagapagkalat ng virus. Matapos marinig ang ulat, nabagabag si Alan. Mabilis niyang pinuntahan si Hiroshi upang tanungin kung bakit niya itinago ang mga eksperimento sa unggoy at kung bakit siya nag-aral ng ganoong kapanganib na virus. Hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Hiroshi at sa halip ay sinisi si Alan sa kanyang kapabayaan. Sa katunayan, ang orihinal niyang layunin sa pag-ulat sa Disease Control Center ay upang makuha si Alan at ang iba pang eksperto para kontrolin ang pagkalat ng virus, ngunit lalo pang lumalala ang sitwasyon. Sa quarantine room kung saan nakakulong ang mga pinaghihinalaang pasyente, biglang nalampasan ang tatlong na kwarantina si Sarah at ang kanyang team na parabang kanilang pinlano. Mabilis silang nakatakas mula sa quarantine room. Ngayon, malamang na tuluyan ng kumalat ang virus sa buong research base. Nawawalan ng malay ang mga nahawahan at nagiging marahas kapag nagpapakita ng sintomas. Karamihan sa unang 5 biktima ng outbreak na ito ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng impeksyon. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na dumarami ang bilang ng mga biktima. Bilang pinuno ng base, kailangang paigtingin ni Hiroshi ang mga paghahanap at kahit paano ay maihiwalay ang mga posibleng nahawahan. Gayunpaman, dahil limitado ang mga bakanting silid, napilitan silang gamitin muli ang mga matagal ng inabandunang palapag. Ang mga palapag na ito ay kumpleto sa lahat ng kailangang pasilidad at nakahiwalay sa ibang palapag. Ginamit ang mga ito noon para sa nuclear fusion research, ngunit inabandona dahil sa pagtigil ng proyekto. Ito ang perpektong lugar para sa pag-iisa ng mga nahawahan. Sa kasalukuyan, may 18 kumpirmadong pinaghihinala ang pasyente at 3 ang patuloy na pinaghahanap. Habang tinatalakay nila ang mga susunod na hakbang, biglang lumitaw ang isang babae na maputla ang mukha. Isa siya sa mga unang biktimang inatake ni Patient Zero Peter at palihim na nakatakas mula sa isolation room. Ngayon, tila siya ay nahawahan at humihingi ng tulong. Hindi inaasahan. Nagpaputok ng baril ang security captain, hindi binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ang babae. Nang makita ang babaeng bumagsak at sugatan, mabilis na tumakbo si Alan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Naniniwala siyang hindi makatao ang pagtrato sa mga pasyente sa ganitong paraan, ngunit iginiit ng security captain na wala siyang ginawang mali, pinoprotektahan lamang niya ang buhay ni Hiroshi, ang taong namumuno. Pagkarinig nito, naggitngit si Alan at sinabi na kung maulit muli ang ganitong insidente, iiwanan niya ang base kasama ang kanyang team. Alam ni Alan na kailangang ipagpatuloy ang pagsagip upang masiguro ang pagiging epektibo ng isolation. Pakiramdam ni Alan, kailangang magsagawa ng virus screening para sa lahat.
Bagaman nakumpirma na ni Julia noon na ang pathogen ay mula sa Narvik E sa laboratorio, ito ay nagmutate na. Sinabi ni Sarah na kailangan ng ilang oras ng eksperimento upang makumpirma ang bagong paraan ng pagsusuri. Samantala, ipinagpapatuloy ni Doreen ang kanyang eksperimento upang makahanap ng epektibong paraan ng paggamot. Dahil sa matinding presyon, nanginginig ng hindi mapigil ang kamay ni Sarah. Pagkatapos ng 3 oras at maraming pagsusuri, sa wakas ay nakahanap si Sarah ng paraan upang matukoy ang virus. Agad na inihanda ang daan-daang test reagents. Tinipon sa hall ang lahat ng staff sa base upang simulan ang pagsusuri para sa virus. Nakakagulat, lumabas sa resulta ng pagsusuri na halos 1/3 ng mga tao ay nahawahan. Pinigilan ni Alan ang kanyang pagkagulat at inutusan ang mga security guard na ilipat ang lahat ng nahawahan sa bagong bukas na isolation area. Tumutol ang isang engineer, binasag ang pinto ng dormitoryo gamit ang palakol at sumisigaw na humihingi ng antidote, ngunit mabilis siyang pinabagsak ng isang security guard. Nakakakilalang kumatok si Alan sa pinto ng dormitoryo at isang espesyalista ang lumabas. Kinabahan nitong sinabi na walang antidote at mabilis na umalis. Naramdaman ni Alan na may kakaiba. Tumakbo siya upang tanungin si Ethy Hiroshi kung ano ba talaga ang tinatawag na virus antidote. Binalaan din niya itong isisiwalat ang lahat ng nangyayari sa loob ng base. Dahil wala nang pagpipilian, inamin ni Ethy Hiroshi ang totoo. Ang base ay gumagawa ng isang universal antidote na kayang pumatay ng lahat ng kilalang virus, ngunit malaki rin ang pinsala nito sa katawan ng tao, kaya't hindi pa ito isiniwala. Nanlamig si Alan sa kanyang narinig. Nabigla siya sa mga mapangahas na eksperimento na ginagawa ng research base. Ang basta-bastang paglinang ng mga virus ay hindi makatao at labag sa batas, kaya nagpasya siyang iulat ito at humiling ng karagdagang tulong. Ngunit sinabi sa kanya ni Julia na sila ay nasa Arctic, kung saan posible lamang ang satellite communication isang araw sa isang linggo. Wala nang nagawa si Alan kundi maghintay ng ilang araw pa. Samantala, inilipat ng mga security guard sa research base ang mga nahawahan. Pagbukas nila ng pinto ng ward, biglang sumugod palabas ang isang infected individual na nagwala. Isa ito sa mga unang pasyenteng nasugatan. Halos mawalan ng ulirat sa takot ang security captain na hindi pa nakakaharap ng ganitong sitwasyon noon. Humandusay siya sa sahig at pinanood na lamang ang infected individual na tumatakbo palayo. Kumalat ang balita sa iba pang mga pasyenteng nakahandang i-quarantine, at nang malaman nila na maaaring magdulot ng pagkabaliw ang virus, nagsimula silang magtakbuhan. Hindi nakayanan ng kakaunting security personnel ang sitwasyon. Bigla, isang malakas na alulong ang umalinggaw sa paligid. Muling lumitaw ang nagwawalang pasyente, dahilan para magsitakbuhan ang lahat. Medyo nahuli ang reaksyon ni Julia, pinanood ang pasyenteng sumugod papunta sa kanya. Bigla, isang putok ng baril ang narinig at bumagsak ang pasyente sa lupa. Si Alan ang nagpaputok, tamang-tama para mailigtas ang sitwasyon. Dahil ang nagwawalang pasyenteng iyon ay isa sa mga personal niyang ginamot noon. Wala nang oras si Alan para pag-isipan ito at sinubukang isama si Julia, ngunit tumanggi siya. Nadapuan siya ng dugo ng pasyente sa engkwentro at kailangan niyang makwarantine. Kahit labag sa loob ni Alan, kinailangan niyang iutos ang pagsilyo ng nag-ugnay na pasilyo, inihihiwalay si Julia at lahat ng nahawa. Mariin niyang sinabi na sa oras na magkaroon na ng satellite communication, hihingi siya ng karagdagang puwersa mula sa Fifth. Sa kabilang panig, sinimula ni Ethy Doreen, kasama si Major Sergio, ang pagsasaliksik sa mga eksperimental na unggoy. Nagdagdag siya ng growth factor sa dugo na nagbigay daan para mabilis na dumami ang mga cells para sa masusing pagsusuri. Hindi inaasahan, mabilis na lumago ang virus sa dugo. Agad na pinagana ni Doreen ang cooling device upang patayin ang nakakatakot na virus. Sa dami ng taon niyang karanasan, hindi pa niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Karaniwang walang enerhiya at metabolismo ang mga virus. Inakala niya na may mali sa genetic sequence nito. Matapos ang serye ng mga pagsusuri, nakagawa si Doreen ng nakakagulat na tuklas. Ang genetic combination ng virus ay napaka-espesyal, tiyak na hindi resulta ng natural na ebolusyon. Para bang pinagtagpi-tagpi ito gamit ang piraso ng human gene na nagdudulot ng nakapangingilabot na pagbabago mula sa loob. Alam niyang isang kakilakilabot na krimen ito, kaya't nagpasya siyang iulat ito kay Alan.
Ngunit hindi niya napansin ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Sergio. Nagpanggap itong aalis, ngunit bigla siyang sumaksak ng hiringgilya sa liig ni Doreen. Nang masiguro niyang walang malay ito, itinumba niya ang estante ng mga daga sa laboratorio na para bang isang aksidente ang nangyari. Pagkatapos, lumabas ang lalaki sa research base at sinunog ang mga bangkay ng mga unggoy na naglalaman ng orihinal na virus. Malinaw na ipinadala siya upang itago ang katotohanan at pigilan itong madiskubre. Sa puntong ito, labis nang nababahala si Alan, pakiramdam niya hindi na makontrol ang sitwasyon. Umasa siyang dumating na agad ang araw ng satellite connection. Habang dumadaan siya sa isang laboratorio, biglang lumitaw ang isang figura. Si Patient Zero Peter ito. Tila malinaw ang pag-iisip niya sa sandaling iyon, nakikiusap sa kanyang kapatid na iligtas siya. Nang makita si Peter na nawala ng malay, agad siyang dinala ni Alan sa treatment room. Ipinakita na kumalat na ang virus sa buong katawan nito, at tila malabong umabot pa siya ng madaling araw. Naisip ni Alan ang universal antidote na nasa experimental phase pa. Dahil kaya nitong pumatay ng lahat ng virus, dapat ay kaya rin itong pagalingin si Peter. Mabilis na tumutol ang espesyalista, sinasabing isa ito sa kanyang mga proyekto. Bagaman kaya nitong pumatay ng virus, mas mababa sa 25% ang sansa ng pasyente na mabuhay. Ngunit sa puntong ito, kinailangan ng sumugal ni Alan, ibinigay ang antidote sa kanyang kapatid sa ilalim ng pagpayag ng pamilya. Pagkatapos pumasok ng gamot sa katawan niya, nahulog si Peter sa malalim na koma. Umupo si Alan sa tabi ng kama, umaasang mangyari ang isang milagro. Nakakagulat, dumilat si Peter, dahilan para maiyak sa tuwa si Alan. Marami siyang gustong sabihin sa kapatid at maraming tanong na nais itanong, ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin ng espesyalista na ang viral load sa katawan ni Peter, na malaki ang ibinaba matapos ang paggamit ng antidote, ay muling mabilis na tumataas. Malinaw na hindi kayang tuluyang patayin ng universal antidote ang virus. Halos mawala ng pag-asa si Alan, kinakabahang tinanong ang kanyang kapatid kung ano ang ginawa niya. Iginiit ni Peter na wala siyang ginawang kakaiba. Karaniwan niyang trabaho ang pag-dissect ng mga katawan ng hayop. Sa kung anong dahilan, partikular na interesado si Hiroshi kay Julia, madalas na tinatanong si Peter tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit agad din siyang muling pumikit. Malinaw na nasa bingit na ng kamatayan si Peter. Mabilis na rumesponde ang espesyalista upang magbigay ng lunas. Bagaman nailigtas nila ang buhay ni Peter, nauwi siya sa vegetative state, at nakasalalay na lamang ang kanyang buhay sa respirator. Sa panig ni Julia, nasa isolation zone siya, nakatayo ng matagal sa isang lugar bago tuluyang nakabawi mula sa pagkabigla habang dumadaan sa hall. At bago natin ipagpatuloy, comment for part 2, subscribe and like. Maraming salamat sa panonood.